Still ang ato ang IT department, no? Nagapaningkamot nga karon taong live na hoping na dili lang o klaro. Glory to God. Salamat sa Ginoo o Sister Shine ang atong projectorist karon. Hindi na ko siya tawagon ng Sister Idan kaya nakalive pa yan. Sister Shine din. Usa na usang talakayan mga igsoon nga kanabang ato ang papalandong atong kaugalingon concerning criminal law. Sakto gyud kayo kay nasa proof karon. Thanks. No, kini ang tanan nga mga balaod bahin sa pang-criminal research nagagikan yun ang research sa Bible, di ba? No. So, kini mga igsoon, magatag usab kini sa tuwa og mensahe. No, wala man siguro ingon nga kriminal gyud sa tuwa. No, pero mga igsoon, although na wala man tayo ingon nga kriminal na mga actions ginabuhat, but deep inside in our mind, in our heart, grabe na. No, namasakir na sa katao sa ato ang nauna. No, puruhan nga nalubong na gani. No, sa atong nauna nato, basig ilubong tagang kuy. Nga na ba no? Ningana ka ang kinabuhi sa tao no sa unang testamento no ang kahugaw sa tao makita siya binuhatan. Ningana siya. Mo nay basihan kaniadto. Apan karon no Brother Benjamin ang basihan karon sa Ginoo ginalantaw niya ang kahugaw sa tao dili pinagi sa iyang binuhatan. Kun dili siya munahunag kasing-kasing. Diha gyud ginatanaw sa Ginoo. So nay mga tao nga hindi mura bang walay mintis at walang kapintasan sa kinabuhi, mura bang perfect kayang tanan, pero deep inside, sa heart at kasing-kasing. Diya, mga igsoon, magkaroon o kanang pagsiyasat ang Diyos. No? Usa, niriktak na at ito sa basic, paunsa na yung isugdan o paunsa implement sa Ginoo ang bahin niining balaon no sa kriminal. Diyan na ito itong mga Bible sa Deuteronomy chapter 19, verse 1. Ang Ginoo naglantaw sa nakadalain-lain nga klase nga senaryo bahin sa pagpatay sa tao. O ang tao, mga igsoon, nga nakapatay, mga igsoon, ikinahanglan no maagi yun siya sa tama nga proseso o ginatawag sa ato nga due process. Kinahanglan adunay patas na pag-imbestiga. No ang tanan mga igsoon kinahanglan bago siya ilitison o ihatag ang verdict, kinahanglan maproteksyonan mo sa siya sa balaod. O ang Ginoo naghatag nini o maong balaod para maproteksyonan ang tanan o ma-serve ang justice mga igsoon sa patas na pag-serve nini. Okay? Pareho po kami, Sister Ben, sa Deuteronomy chapter 19, verse 1. Okay? Kapag, siyempre si Moses na pagyapon dito sa Jordan, wapakatabo. Pero mga niining mga kapanahon ng mga igsoon, limited na ang time no, para mutabok na sila. Okay? Kapag nilipol na ng Panginoon na inyong Diyos, ang mga mamamayan na ang mga lupain ay binigay niya sa inyo at kapag napalayas na ninyo sila at doon na kayo naninirahan sa kanilang mga bayan at mga bahay, pumili kayo ng 3 lungsod na tanggulan sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na aangkinin ninyo. Pila ka buok po itson? 3 ka buok sa ilang mga lungsod. No? So karon ato ang lang taon, pila ka kadlungan o refuge po itson na ang bayang Israel. No? Verse 3 daw, Sister Bell, ato ang lang taon.
Hatiin ninyo, okay hatiin ninyo sa 3 distrito ang lupa'y ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na may isang lungsod at tanggulan sa bawat distrito. So sa lang na istorya mga igsoon, sa bawat distrito, naagay dapat tanggulan mga igsoon. Naagay refuge. Ayusin ninyo ang mga daan papunta doon para ang sino man makapatay ng tao ay makakatakas papunta sa isa sa mga lungsod na yun. Hindi ko na ayusin ang mga daan papunta doon. Sa Old Testament, mga igsoon, sila mismo dapat ang magplastar sa tanan literally nga dalan. O according sa mga Jewish historian, or mismo sa mga Hudiyo, ang kalapdon sa ilahang dalan, mga igsoon, umabot o 32 kasiko. Ang kalapdon, mga igsoon, so, tingani sa kasiko. 32 kasiko ang kalapdon niya. Sa ilang dalan, kung ina-maintain yun ang mga dalan, mga igsoon, panulong sa refuge, mga igsoon. Kung atuwag, mga igsoon, pamalandungan, kani nga dalan panulong sa refuge, mga igsoon, giandam sa Ginoo. Apan, mga igsoon, pag-abot kay John the Baptist, mga igsoon, kita ang mag-andam sa dalan. Amen? Si Juan Bautista, nag-ingon, andama ninyo, diya sa inyong kasing-kasing, ang dalan sa atong Ginoong Kristo. Kung sa mga dalan mga igsoon, kini ang kasing-kasing na ito, ang damon. So, balik pa dari karon. Sa ilang panahon mga igsoon, gikinahanglan nga ang refuge mga igsoon, nakahaluna. Gikinahanglan mga igsoon, nga ang refuge mga igsoon, gikinahanglan mga igsoon, nga dali lang siya or very accessible. Kaya nga naman, kung kini mga igsoon, dili kini siya accessible mga igsoon, basin katong tao nga i-aksidente nga nakapatay, basig maabtan siya sa katong tao nga maghiganti mapatay siya ug walay malitis na kaso. Kinanglan na yung police station. Apan sa ilang biblical. Sa tuwa nga police station. So karon, mga igsoon, kining maong refuge mga igsoon, daanan gitugon sa Dios. Dito pa sa Exodus. Kung ato ang lang tao ng Exodus mga igsoon, nagtugon na ang Ginoo nga magbutang siya o sa kalugar. Wala pa niya ingon nga refuge. Magbutang ko sa kalugar. Tultulan ako ang tao nga dito siya mo ato everita kung siya makapatay ng hindi sinasadya. Mao na ang ingon dito sa Exodus. O pag-abot dito sa Numbers mga igsoon, kini mga igsoon, gipahalo na mga igsoon, nag-utos ang Ginoo o gibanggit na yun mga igsoon nga itatag ang maong mga kanlukan. Ikinahanglan. So, mga igsoon, pag-abot sa Deuteronomy chapter 4, Deuteronomy chapter 4, verse 41 to 43, ako na lang si Servel. Si Moses mga igsoon, ang unang nagtatag. So, asa man dire na ni karon sa may River Jordan. Padulong sila pagtabok. Bago sila mga igsoon, bago sila nga mutabok mga igsoon dito sa Kanaan, ang Ginoo nagsugo kay Moses nga magbutang na daan og tulo ka buok refuge. Kini ang lugar sa Beser. Unsa pa? Golan. Ramot o Golan mga igsoon, Gikinahanglan na anay nakaplastar dito na mga refuge mga igsoon. O ang uban ng mga refuge mga igsoon, kini mga igsoon gitatag ni Joshua dito sa Joshua chapter 20, sumala sa atong gibasa nato. Katungol chapter mga igsoon. O ang tanang bayan Israel mga igsoon, naghatag sila og mga area para mahimong tugwayanan, puluyanan mga igsoon sa mga Levita. So lahi pa itong ihatag nila ngayota para makuyan, may lungsod sa mga Levita o lahi po ang refuge mga igsoon. So total tanan ang refuge mga igsoon nga ana sa ilang mga igsoon, ana dito sa Kadesh, mauna ang katong dito na sa may Galilee. Okay? Dito sa lugar ni Naphtali. Ang gidugang
ang Shechem mga igsoon nga gibutang dito sa hill or sa bukid sa Ephraim mga igsoon. Ang sunod kay sa Hebron mga igsoon nga makita dito sa Judah no nga imas ilado nga Kiryat Arba. Okay, sunod na diri ang Beser, Ramot o Golan mga igsoon. Ang Beser mga igsoon nakita sa lugar ni tribe ni Reuben. Okay, ang Ramot mga igsoon dito sa Gilead, no? Sa tribe ni Gad. Ramot Gilead in the tribe of Gad mga igsoon. Ang Golan mga igsoon sa Basan sa tribe ni Manase. Niya na. Karon mga igsoon, kung atuang lang tao na ito, no, kini ipalo na sa Ginoo. Kaning refuge mga igsoon, mas labaw pa ni sa tuwang mga police station. Kaya nga naman ang Diyos ang maoy nagmuntar ni ini para sa mga taong magagawat o hustisya. Kini mga igsoon, dili ni ingon nga para lang mapalo na ang unsay mataro, unsay tama, dili ni nga na brother, dili ni nga na lahi. Unya, makita na to niya, unsay purpose sa Ginoo. No? Nga, makita na to karon, paunsa karon gi-implement, paunsa karon gibutang, giput into action sa gobyerno, ang kining mao balaod sa Dios. Kung natuman ba kini, wala. Okay, padayon na ta Sister Mel sa verse 4. Okay, unsay layunin ini? Unsay layunin? Unsay purpose ni ining mga tanggulan? Kung nakapatay ng tao ang kanyang kung nakapatay ng tao ang kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi dahil sa galit. Kung pasabot mo igsoon, wala dito yung walay kasuko. Wala siya hatred sa tao. No? Makakatakas siya papunta sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Okay? So, protektado siya. Okay? Kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan, halimbawa daw ang senaryo, ikunani, kung ang isang tao ay pumunta sa kakahuyan para mangahoy kasama ang kanyang kapitbahay at habang pumuputol siya ng kahoy ay biglang natanggal ang ulo ng palakol niya at natamaan ang kapitbahay niya at namatay ito, pwede siyang makatakas papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan at walang makakapanakit sa kanya doon. Mga igsoon, kanina verse, Sister Bell? Verse 5. Tuloy daw sa 6. Kung ang lungsod na tanggulan ay malayo sa taong nakapatay, baka habulin siya ng tao na gustong gumanti sa kanya at mapatay siya pero hindi siya dapat patayin dahil hindi sinasadya ang pagkakapatay niya at wala naman siyang galit sa napatay. Karon mga igsoon, katong gumanti mga igsoon, itawag ni sila o Goel. Sa matag pamilya mga igsoon, sa ilang ang kanila, nay usa ka tawo Brother Aldrin nga tagapaghiganti sa iyang parente, sa iyang pamilya nga naagrabyado or pamilya nga namatiyan. Naiisa niya na tagapaghiganti. Ang kaning tagapaghiganti, dili hindi siya ingon nga siya ay kumbestigar, tinuod ba, ingon dili. Ang iyang trabaho, Brother Noel, at yun lang yun niya itong ipatay. Tingana, itugot sa Ginoo. O kini biblical. E gingon man sa Ginoo, siya ang kulong nga, kung ang tao mga igsoon, according sa Genesis 9:6 mga igsoon, ang sino mang magbubo ng dugo ng tao, sino mang magbubo ng dugo, or kinsa man ang makapatay, di ba? Sa pamamagitan
ng tao ang kanyang dugo ay ibubuhos. Gamiton gyapon ang tao, pinaagi sa tao. Kinsa man nga tao mao ang tagapaghiganti. Pinaagi sa tabang tagapaghiganti siya ang mupatay usab atong tao nakapatay. Mao na ang pasabot sa Genesis 9:6. Nga diri implement sa Deuteronomy 8, no? Sapagkat sa larawan ng Diyos ginawa niya ang tao. Ang tao mga igsoon mo pasabot ang Diyos lang ang adunay katungod mupatay ang tao. Ang tao gihugis according sa wagi sa Dios. Mo't pasabot mga igsoon, no kini balaan nga gibuhat sa Ginoo ang tao. Kaya ang Dios balaan, tanan nga gi-create sa Ginoo ipakabalaan. Labaw na ang tao ang pinasay. Karon mga igsoon, pwede ba nga ang tao nga katong nakapatay nga wala ni tuyo, diretso na lang na mapawalang sala dili. Gikinahanglan mga igsoon, mubarog siya dito sa korte, sa atubangan sa mga priest o high priest, sa mga judge o sa mga elders. Para mga igsoon, isaysay o ikinahanglan mga igsoon, adunay saksi mga igsoon. Kining mga saksi mga igsoon, dili kundi ingon nga, kanunay tao na lang, ingon gikinahanglan tuwa o tulo nga mga saksi. Kabalo mo yung ka na sarge, di ba? Gikinahanglan ninyo ang witness sa krimen nga naitabo. Apa, dili lang ingon nga ang witness na katulong sa tao. Bisan ang mga ebidensya sa pagpatay, ang atong crime scene, mao ko'y mahimong witness. Mahimong niya po siyang witness sa krimen nga nahitabo. Hindi nga na ang pagsiyasat nila mga igsoon. Dili sila nagabase lang mga igsoon sa mga witness o sa giingon sa mga tao. Ikinanglan si Serikin, mutugma dito sa crime scene ang yung ginaingon. Mutugma ang mga oras, mutugma ang mga pangahitabo, mutugma ang mga igsoon, ang labaw, ang mga gi-state mga igsoon or isaysay atong mga witness. Kaya kung di gani na magkanimao, ang ilang mga gisaysay, sinumpahan nilang isulat nila, buot pasabot mga igsoon, no? Adunay problema. Doon na ito yung mga basing ibayran. Parayon daw ta. Nasaan ang tanong man, Sister Bell? Kumana ba ta? Verse 7. Basahin ito verse 7. Ito ang dahilan kung bakit kayo inutusang pumili ng tatlong lungsod na tanggulan. Ano yung purpose niya? Para ma-serve. Sila mismo mga igsoon makakapon kung saan ipalagana, i-enforce ang batas nga batas sa tanan. Adunay purpose, brother Jeho, kung nga ang Ginoo nagutang yun siya ang batas na batas. Kinahanglan ang tanan, mga igsoon, mapanaligdan sa batas. Dako kay purpose dili. Karon padayon ta sa ito. Ikinahanglan mga igsoon ug dugang pang mga lungsod. Kay sumala diri sa Deuteronomy, tulo pa lang kabuk. Ikinahanglan nga si Joshua mga igsoon magkaroon siya og panahon para imuntan ang refuge pagtabok nila dito sa Canaan. Palalawakin ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. At magiging inyo ang lupain na ipinangako niya sa kanila. Kung pasabot mga igsoon, pag-abot nila sa Kanaan mga igsoon, no, itugod sa Ginoo nga palayason pa nila itong mga uban nga makananaita, ang Moreo, mga Jebuseo, nga nasa kilid-kilid, kung mas mulawak pa yun ang ilang yuta nila. Karon, kung malawak pa ang ilang yuta nila, kini mga igsoon no, sa matang pamilya, reminder ni siya. No, usay makaingon na mas mayo palagi ang wayuta kay walay awayan. No. Sa kaniadto pa lang na panahon mga igsoon, gibalaod na sa Ginoo ang pagpanalipod sa mga yuta no nga dili mailog sa lain bisan pag ilang na pamilya niya Brother Benjamin. Gikinahanglan mapanalipdan. Gibalaod ug isugo sa Ginoo nga gikinahanglan ila ining timanan. Okay? Padayon na Sister Bell. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos
mabuti ang lahat ng utos na iniuutos ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at mabuhay kayong lagi ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kapag lumawak ang inyong lupain, magdagdag pa kayo ng 3 pang bayan na ang bulan. Tarayon. Gawin ninyo ito para walang kini ang pasabot dire. Kini ang pasabot dire. Anong aduna nyo itanggulan? Gawin ninyo ito para walang inosenteng tao na mamamatay sa lupain ninyo na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos bilang mana, at para hindi kayo magkasala kung may inosenteng tao na mapatay. Mauni ang iprotektahan sa Ginoo. Kay basin nain ng tao may inosente niya mapatay. Ingon ba nga kining balaod itutukan ng ini katong wala ito yung mapagpatay? Apil ni ini ang tinuyuan ng pagpatay. Kayo usahay mga igsoon, sa patong nakapatay, siya pang magsweldo. Mauna ang ginalikay sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga balion ang iyang balaod o iyang prinsipyo. Dapat, kung kinsa itong nakapatay, o ito ang dapat mamatay kung ipatay niya ng tinuyuan. Pero, kung kinsa pa itong nakapatay nga adunay kasuko, tinuyuan, kung katong magsweldo, mahulog ng bayang Israel, nakasala sa Diyos. Naana siya sa Bible, mga igsoon. Kunya, kung makita nato. Mauna nga gikinahanglan ang bayang Israel magbantay, maging mabusisi. Gikinahanglan i-take time, mga igsoon, ang pagsiyasat, ang pag-imbestiga, kung tama ba ang mga hakbang, tama ba ang mga statement, tama ba ang mga ebidensya. Gikinahanglan ang mga mambabatas, ang hukom, ang mga pari, ang mga elders, dili pwede bayaran. Paminaw na ito, Mason. Ang atuang gobyerno karon, o ang gobyerno sa tibok kalibutan, nakasubay ba ni ini? No? Diya mismo sa itong pag-gobyerno, dagang mga alitan, dagang mga nabayran, mismo mga taga-gobyerno, ibayran para gobyerna. Dili lang ka na, muna init kay nga talakayan diri sa yuta. Dagang kasamo, kay nga naman, ang balaod sa Ginoo nila pastangan. Wala, ipatuman nga Diyos nun, nga pagtuman sa pulong sa Diyos. O nga tuwang gobyerno, o ang kining sistema mga igsoon sa yuta, dili na ni makahatag mga igsoon, o sakto pang kapayapaan sa kalibutan. Kay mismo ang tao mga igsoon, no, dili makatuman sa balaod sa Diyos. Kinsa man ang isa sa mga makita nato nga nagbuhat mga igsoon diri sa atong gobyerno. Daganang mga bayaran na witness. Ingon nga katuwi tao magipakitang sa mga picture kay kuan na to na biktima sa kuan war on drugs. Kunya sa diha nga sa kadugay sa pagdagat sa pipila ka mga adlaw si mana nilungtad tong tao nga nas picture buhi pa siya. Wala daw siya gipatay. Kunya katong mga witness nagpataka laglakila ano. Mao ni ang gobyerno sa kalibutan, sa kalibutan mao ni mga igsoon. Gilapastangan ng balaod sa Dios. Amen. Kini na minsahe mga igsoon, away nga pamalandungan na to, kaya hindi ta matingala kung sa kaganapan ni kalibutan. Kaysa tinutan na ilang, every time siguro mong tanaw ta sa TV, balita, o sa YouTube mga igsoon, apektado atong kasing-kasing. Dapat dili na ta matingala niya na.
nilang kung ano na kay negosyo, ano na kay trabaho, kung sa klaseng source of income, kung sa estado nimo sa kinabuhi, apektado ka. Tungod sa paglapastangan sa balaod sa Diyos. Wala na'y matarong mga igsoon nga pamaagi ang gobyerno. Kanang diingon nga bisan katong sa Romans nga gi-share ni Sister Sena nga respeton ang gibutan sa Ginoo, no? Gibutan sa Ginoo sa posisyon sa gobyerno, di ba? Ang balaod sa gobyerno, respetuhan. Unsa pang mga gitugot sa Ginoo, nagingon ang pulong sa Ginoo, gihugdan pa na nga bersikulo. Kung atong mainumduman nagingon ang pulong sa Ginoo, kung unsay pagakuptan, hugtan, higtan rin sa kalibutan, pagahigtan sa langit. Amen. Ning ana na nag-honor sa Ginoo ang balaod sa yuta. Karon mga igsoon, walay problema, Brother Aldrin, sa mga balaod. Bangkaron ang balaod. Ang problema, ang nagpa-implement, mga igsoon sa balaod. Ang mga enforcer. Ang mga gobyerno nga na sa authority. Na sa posisyon, sila mismo, wala nila i-apply sa ilang kinabuhi ang balaod nga na sa kalibutan, nga gikopya o dibasig gikan sa Bible. Sila mismo nag-violate sa balaod. Sa paminaw nila, ang gobyerno o ang tanan nga nasa kalibutan, mga igsoon, sa pananaw nila, wala dito'y nakakita sa akong binuhatan. Kaya na ko bayaran? Kaya na ko magutang og witness para mag-sweldo ko? Kaya. Pero wala nila nakita. Time will come, judgment. Dili pwede baliwalaon sa Ginoo. Dili mawala sa mata sa Ginoo ang tanan nilang binuhatan. Busa kita maging aware ta. Kung ano na tayo trabaho lang sa batas na trabaho. Kung ano ka sa gobyerno ng trabaho lang. Di ba? Kung asa man ka nga sangay na ka sa gobyerno, trabaho lang imong trabaho nimo. Lisod kay bisag ignon ka, Brother Ben, kami nalang ka sa barangay. Hindi mo may iwasan nga may involved ka ba? Makompromise ka. Napatoy sa una nga ginapatigayon nga lakbay aral. Siguro to ang budget in taon, kuwasa kamot sa barangay captain. Kung sa tanan nilang mga kwan. Gibahin-bahin. Huwag na itamo sa lakbay aral. Picturan lang. Kanang mga katungkol sa taong nila ng mag-limpyo-limpyo. Picturan nila dito. Nya, ako na po sa tapat lang, mag-inis sa pusanina, picturan. Ang sapat, para inyon nga kwan. Wala. Ang sistema nga kurap pangigsoon, i-implement dito sa mga tao, utro mong kurap. Busa, wala kay kapaingnan. Niining kalibutan. O bisan ng mga ayuda, mas labaw. Ang katong mga wala na-claim na ayuda, di pagkuha atong mga naka-claim na sobra-sobra. Diba, asa pa'y matarong niya na sa kalibutan, mga igsoon? Kaya nga naman, wala sila nagbutang o balyo o kahadlok sa pulong sa Diyos. Amen. Nga mong may tabo man isa itong kapanahonan karon. Siyempre. Kaya ang kalibutan, padulong sa kadulutan. Moni ang ginay mong kadulutan, madunot na ang sistema. Bulok na. Mga igsoon. Kano sa man ni nagsugod og kabulok? Even the Old Testament. Kinsa man ang pinakaunang naghayong bayaran, Sister Bell? King Balak. King Balak, para i-curse ang bayang Israel. Wala ba'y witness dito? Kitsa'y ibayaran dito na witness. Kitsa'y pinakauna nagbayad og witness, Brother Jeho. Ako di mo ipatay sa Jehoram. Wala, kaya nga naman, nilabay na. Sa panahon niya to, ikaw, Jeho, general makato na tayo. Sa panahon niya, dili, mismo yung asawa si Jezabel. Para mapatay si Nabot, nakuha siya og mga witness. Ano nga witness? Ibayaran niya para witness against kay Nabot, para mapatay si Nabot. Ibong pamilya ni Nabot.
Una-una mo na, sa kaniyento pa ng panahon ay pagod na kanang klase ng espiritu, wala na namatay, nagkuya na kung mas nilabaw pa mga igsoon, nag-upgrade pa ang kang kapanahon na. Nanganak pa. Ang mensahe niya na sa ato ang mga igsoon, kabalo na tanana, dili na ta matingala, pero bantayan na to atong kasing-kasing. Kaya nga no, makaapekto kini. Kaya nga naman, dili man tanan ko yung sayuta. Na ako man sayuta. Mapektuhan ang atong panginabuyan, ang ato ang pangadlaw-adlaw. Involved or apektado pa mga eksonyana sa ilang kinabuhat nila. Ningana, kadako ang epekto niya na sa kinabuhi sa tao. Kini, mga ekson, busa ang kalibutan ikinahanglan limpiwan sa Diyos, yan sa judgment. Kung kita mga ekson, at doon na pa tayo mga ginatipikan ni ining kalibutan, hinay-hinay na tag-withdraw mga ekson. Nga nga itong kasing-kasing, dili madala ni anang atong mga ginakuptan na itong mga di paningkamutan ni kalibutan. Kung dili mga ekson, isakat na ito sa Ginoong tanan, use it for the glory of God. Kay ka na mga ekson, ang imong ginabuhat nimo ang kayamanan nimo na imbak dito sa langit. Sahod man nimo ng sige kag imbak dito sa kalibutan, unya ang imuang mga kayamanan ni kalibutan padulong sa kadundutan o distraction. Wala niya. Okay, padayon na ta, Sister Mel. Daghan na kayo mga ekson, ang naparusahan, nakulong, nga dili dapat unta makulong. Daghan ang nakusahan ng kriminal, nga dili man mga kriminal. Mao na ang balaod sa kalibutan. Mga mga tao. Padayon na, Sister Mel. Sa 11. Ngunit kung ang isang tao ay napupuot, kani karon, kani, unsay ka ng protection mahatag ni ining tao nga nakapatay, nga gituyo yun, adunay kasuko. Ngunit kung ang isang tao ay napupuot sa kanyang kapwaan, inabangan niya ito at pinatay, at pagkatapos ay tumakas siya papunta sa isa sa mga lungsod na tanggulan. Sa ato ang panahon na nandiyan, kikitsa pa itong mga magkaingon na lang ka, mustisya para lang sa mga dato. Sila pa'y nakapatay, sila pa'y nagkuhan, may mustisya. Ninganak. Karon, ano ang sitwasyon? Padayon, Sister Bell. Kailangan ipakuha, okay? Isa man. Kailangan ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. Kini isaysay sa 12 mga igsoon. Kung pasabot ani, naagi na ni siya sa due process. Napatunayan na siya yung nagpatay. No? Nakuha na yun, natudlo na yun, nga siya yun mismo ang kriminal. Ug tinuyuan ang tanan. So karon ang patay mo, may tabo saya, buhaton saya, kinanglan, ipakuha, kasi magpakuha saya, mismo ang mga tagapamahala, ang hukom, ang katong mga elders, mga igsoon, ug ibutang siya sa tunga, mga igsoon, ug kini karon ang may tabo. Kailangan ipakuha siya ng mga tagapamahala ng kanyang bayan at ibigay sa gustong gumanti sa kanya para patayin siya. So, diri na karon mugawas tong goel o tagapaghiganti. Huwag kayong imando sa Ginoo. Kung patayon siya, Brother Benjamin, kung dili man lang kaparente, kung layo ka, nga kamag-anak, ayaw pag-una-una glabay o bato. Kaya ang katungkot mo patay siya, ang katong direct nga relative niya o pamilya niya. Katong goel mga igsoon, sila ang mupatay niya to. Kung ikaw mga igsoon na witness lang ka dito, basig mulabay po kag una-una kaglabay, base unyag pati ikaw malabayan. Oh, dili. Tingnan na dapat. Huwag kayo bikinanglan nga. Huwag kayong maawa sa kanya. Sa tuwa ka
tago. Unya, duha ka bata. Binuhatan pa ba na sa inosente nga pamunahuna ng iyong anak? Aksidente ba nga gigamit tong crash gun para itusok sa babae? Aksidente ba nga ang dumbbells gipukpok sa iyang naong sa iyang lawas niya? O gidungga mo kung kapila? Aksidente pa ba to? Wala tong isadya. Inosente. Mga ikson, ang balaod sa Ginoo, mga ikson, sa diha nga nakasala, si Akan, mga ikson, mismo siya nga mauray nakasala, apil ang iyang inosenteng anak, mga minor na edad, bata, matanda, mga ikson, baby, gipatay, nganong karon ang balaod sa gobyerno, protektahan ang tanang kriminal o kadik. Diba? Dunok naman ang kalibutan. No? Mauna na ang standard. Kung tumago ang presidente, mauna ang kwan. New normal na. Hala ka, oy? Mauna na. Ang kananamin, mga kriminal, kinanglan protektahan. Kay kaluoy. New normal na naroon. Kung sa mga ikson, di ata matingala. Kaya nga naman ang kalibutan, nagdumala nini ang satanas na, espiritu ng satanas. Amen. Nagkuyanap na. Labaw na sa atong panahon karon, mas mupakita pa na sila. O mas labaw nila i-pervert mo yun ang pulong sa Diyos. Mauna ang punteryahon nila, mayo. Kaya ang tao, dali lang nila manipulate. Ang utok sa tao, dali lang. Ang balaod na manipulate na nila. Karon mo yung ang gusto nila i-manipulate, i-twist ang pulong sa Diyos. Iso na nila. Mabot ang panahon si Kristo na inoon ng kriminal. Dili naman luluwas ang tawag nila kay Kristo. Kriminal na. Ingana. Mga ison, magbantay ka. Niining kalimutan, di kita mag-involve sa mga activities. Dili kayo nga kanaganing affected kayo taon sa activities sa kalibutan, murabag ka ng entitled kayo ta. Ano? Dili mo ikson. Kung naay mga katikaran ng kalibutan, kung dili man lang kinahanglan magapil-apil ka, ayaw na pag-apil. Kaya nga naman, makompromise ka sa tubangan sa Diyos. Dili na, may ulang. Mapabata man, estudyante, matrabahante, unsa ka man sa kalibutan. Kung sa ngalan nga nangalagad ka sa Ginoo, nakadungog ka ni ining minsay ka, ang iyo lang ko, likay na ta kay i-consecrate na ta sa Diyos. Basig ang panikan pa kung ano na ito. Lami ang apila na rin. Kapit ng araw ng kadayawan. Kaindak-indakon kayo ko. Murag katawanan lang paminawon. Pero paminaw nyo sa tubangan sa Diyos, nakakatuwa. Tanawan yung kagalingon ninyo. Basig magkatawa-katawa lang mo kayo, nakakatuwa. Wala kaning takaban. Diniingon wala kabalo. Kabalo na taasagikan ng tanang tradisyon ng kulture sa kalibutan. Naana sila yung mga Diyos-Diyosan nga ilahang kinasayaw-sayawan na nila mga indak-indak na kanalain ng mga tribo. Pagsayaw na silang Diyos-Diyosan. Unya ikaw, aktik ikaw practice. Kung sa ganong yan lang mo, pagsayaw-sayaw mo sa impyerno. Mga ginikanan, pagbata mo. Kasi gusto niyo i-entitle kayo ng anak niyo sa tanan ng mga activities. Ay, maalo na kung anak mo yung kaya, pictura ni post pa. Ipagmalaki pa. Wow! Kasuklam-suklam mo sa tubangan sa Diyos. Mga ginikanan mas madala pa sa anak pa. Kamamanong taong mature sa pulong sa Diyos. Kaya nga no, yung mga anak ninyo, dili makapit sa unang mga activities. Di makagraduate. Dili ma-bright. Allah. Asa
binabago nyo na sa Ginoo? May 20% additional po. Grabe. Mga kabataan, kung wala man mo kapil sa Bible study nga i-facilitate ni Sister Sena, basahan ninyo ang mga kwalito, mga bersikulo, kung saan pagrespeto ang ginikanan. Kaya kung disrespect ninyo ang ginikanan, i-disrespect ninyo ang Diyos lamang sa kanan. Kaya, ang balaod ikan sa Diyos. Tanan nakakatanda sa inyo, magbiginikanan, mapaangkol, tita, ate, kuya, ate, respetuhan. Dili kay magmarunong. Mas murapag daghang pag-alam. Magbaton pang igsoon o pagsunod sa pulong sa Diyos. Kay muna ang pinalantaw sa to sa Ginoo. Ug ni Samuel pa sa tuig mo ni Samuel kay Saul. Obedience Better than sacrifice. is better than sacrifice. Kung saon man ang mga igsoon, ang pagpangalagan nato sa Ginoo, grabe nato pagpaningkamot, tugtog, hala limpyo, hala magpala si Dark sa gawas, tanan effort na buhaton nimo. Pero wala man kay kinasing-kasing yun kapag pagsunod sa pulong sa Diyos. Mas maayo pa mga igsoon nga mutuman ug musunod ta sa pulong sa Ginoo kaysa magpakaipokrito ka nga gasimba nga pangalagan sa Ginoo pero deep inside sa kasing-kasing subuhi. O na. Padayon ta Sister Bel. Huwag kayong maawa sa Kanya. No? Kailangan alisin ninyo sa Israel ang pumapatay ng mga inosenteng tao para maging mabuti ang inyong kalagayan. Mga igsoon, sa ila very literal nga dapat dili iwasan dapat paningkamutan nila nga basin ang ilahang mahugman ang katong inosente. Basin noon katong taong kriminal mo pa noon ang mapawalang sala magsweldo. Gikinahanglan mga igsoon nga siguraduhon nila nga katong tao nga mamamatay mo ito'y mamatay. Ato ang implement mga igsoon sa atong personal na itong kinabuhi. Dagantag mga kaila, dagantag mga tao nga mahal sa buhay, mga igsoon. Ato silang tudluan sa pulong sa Ginoo. Kay pinaagi ni maluwas sila. Ipakita nato pinaagi sa atong buhat. Pinaagi sa ato ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mao na ang pamagi para maluwas ang tao. Ang mga taong inosente mga igsoon, sila lang adunay katungod mga igsoon para maproteksyonan sa pulong sa Ginoo. Padayon Sister Red. Ato kumanan kapag dumating na kayo sa lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin, huwag ninyong nanakawin ang lupain ng inyong kapwa sa pamamagitan ng Insay nagabuhatan Paglilipat ng muhundan, bantay din mong muhon dito kay pasiyon yan. Nabalhin, huwag kang kabalog, hinihinin din ang balhin. No. Kung wala kayo muhon, why problema? Why akay bantayan? Nagkuhaan lagi sa kagupa. Sa pamamagitan ng paglilipat ng muhon ng kanyang lupain na inilagay noon ng inyong pinuno. Mga igsoon, sa kanyang itong panahon, mga igsoon, or sa panahon, mga igsoon nga, imanduan ang bayang Israel, mga igsoon, before pa siya nagot sa Deuteronomy, nagdaanan ng tugon ng Ginoo, nga kinanglan igalan nila, no ang napagpasyahan sa ilahang mga ginikanan, sa ilahang mga ninuno nila. Karon mga igsoon, para maiwasan ang mga pangpamilya nga mga alitan ug dakong kagumot nga posible pang maabot sa patay ng igsoon tungod sa yuta. Actually, naghana kayo nagpatay tungod sa yuta. Sa tinudanay lang. And sometimes, mga igsoon, bahit lang sa yuta, kung mga pag-angkon-angkon lang, ang mga tao karon, no,
social media. Ngayon na nangita ko sa ilahan. Kung ikaw usa ka tao nga nagbasa sa post niya na mga igsoon, makaingon ka, wala ni buot ning nag-post ani. Walay utok. Kaya nga naman mga igsoon, kaning-ingon sila rin mga muhon or sa ilang malakandaan sa kaunang panahon, ipasangkat na sa balaod sa gobyerno. Ang mga muhon sa gobyerno mga igsoon, dili na nimo pwede ibalhin. Ugang ka na mga muhon, anay nakasulat sa ibabaw na ka ng PS. Private surveyor na siya. Lain-lain ang klase sa mga surveyor mga igsoon. Lain ang surveyor ng pang-gobyerno, pang-public, o lain po ng kining pang-private property. Ningana na siya mga igsoon. Kung ikaw sa katao mga igsoon, nga nakakita na yung nag-post, nagyaw-yaw nito kaya ninyo ta, gikawat yan na, mga igsoon, dili na dapat mo na yaw-yaw, kasuhin diretso. Kaya dili na pwede ilukon sa ima kung ikaw ato na ipapilis. Di makatamaan si Facebook o sige sa social media para maangkon ni mga yuta, dili. Kinahanglan lang nimo i-file imong kaso nimo. O kitsa man ang nag-squat diya, manghawa na sila kung imuhanan. Yung nga nakasimple mo igsoon. Sa pamilya mo igsoon, mao niya may tabo. Mugawas pa ang kahihiyan mo igsoon. Magpakaulaw pa, tungkol lang sa inyo na nanagutan. Ang mga tao nga nakabasa mo igsoon, utro pong mga white photo. Simple lang kung ako makabasa ko, makaingon ko nga kung iyakin ang iyong kaya, kasuhan diretso, ayaw na niya dapat i-post. Kaya nagpakaulaw lang siya. Kaya kung imo ng iyong walay makuhat ng nag-squat niya. Nga na lang, kasimple yung di na kinanglan iyaw-iyaw pa. Kasuhin diretso. Kompleto mangga ka sa papeles. Diba? Ni nga na, karin-rin lahat yung itinuyuan ni paglilipat, kiipot ko ni Pohon. Taas ba na muna rin mga tasa na bukat niya na. Mga ginahaguan ni mong kalot. Yung pagkalot pa lang ni mudaan, niya kunog makitan ka. Di ba? Mga igsoon, kini mga igsoon, iman mo sa Ginoo. Para dili magkaroon ng alitan sunod sa pamilya. Karon mga igsoon, kung mismo ang utok sa tao mga igsoon, no, nadaot na mga igsoon, no, bisag dili ang yuta, pwede niyang kunon mga igsoon. Nga na ang tao, busak kung makita ni mo, dagan ang mga tao nga naginatawag ko, squatter. Sila ang mga tao na walang yun na sila na muna. Kung sa'yo nagkaroon nila, no, gamito na lang na nila yung kadagano nila, dagan bilang lideri. I-award na lang isa mo, jamita mo, rights. Nana, pero yung subay sa balawad sa Ginoo, dili na mao. Mali na. Dili biblical ang term ng squatter. Wala dapat nang hingana. Kay mga igsoon, maging sa yuta, balawad sa yuta, mga igsoon, implement sa Ginoo. Nga dapat kung ikaw mga igsoon, na nag-iya ka yuta, dapat nakamuhon na siya. So dapat walay squatter. Diba? Padayon na ta. Huwag ninyong hatulan, okay? Huwag ninyong hatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Aminin na ito, mga igsoon, ingunahin ta. Aminin na ito. Usahin mo na nita. Nakadungog lang tag istorya sa isa, nito na dayon ta. Mga marites. Diba? Ami kay giingon mo, ito'y giingon sa isa, toon na dayon ta. Naglain na din itong buong na to. Ato na itong views ka, ng tao na yun. Hindi pwede mo igsoon. Sa atuwa, sa ila, gi-apply ni sa literal yun niya pagpatay. Apan sa atuwa may igsoon, sa unang-unang kasing-kasing application ini. Nasultian lang ta, namaritisan lang ta, wala na. Ni desisyon na ta. Ang atong utok o atong kasing-kasing, kinapatay na natong tao. Gi-judge na nato. Diba? Napangani tayo, bisag walang nung tingapin sa istorya, pero nagapilapin. Joiners. Niapilog react, dili mo nang tayo siya apektado. Layo raman nung tayo siya. Nagapilapin. Oo. Kaya nga no, na kay simpatiya. Diba, mamarat? Amigo mo na ako. Siyempre, makisimpatiya. Pag umangkon mo na ako, wow!
Kung ngunana imo ang pagpangutok nimo, corrupted ka ng klase ng pagkatao. Corrupt ka ng pagkatao. Mapaigsoon man na nimo, mapagilikanan ka na nimo, bubarog ka, witness ka sa tama. Hibalo nimo, tinuod ba yun ng istoryani? Hibalo nimo, kung giingon ba yun niya? Kung hibalo nimo, kung gibuhat ba yun na niya? Dili pwede nang naingnan lang, isaray na gingon, tibok lang ka, nasuko! Lala ka! Nga, himan-himan pa, pag-imbestiga, wala na itong kaso eh. Wala. Diba? Salanganin. Mga igsoon, magbantay ta. Kayo usahay, no? Ang accuser, si Satanas, no? Espiritu. Kaya niya mo accuse. Kaya niya mo hatag inject sa iputok nimo para ikaw, mga igsoon, makaisip kung dili mayo sa iyong isip ka na. Labi na girite. Magbantay ta niya na. Huwag ninyong hatulan na nagkasala ang tao, ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo ng isang tao ay nagkasala. Na-explain na ito kanina, kinanglan ang witness, adunay ebidensya. Konektado ang anak. Hindi pwede nga layo or kayong ginaingon sa isa. Mao. Bantay ta niya na may even sa sulod sa church. Bantay ta. Kay naay Ginoo, upataniwala. Amen. Basig nagpataka ang istorya. Amen. Say, di na lang na ko ingon dito sa mga tao, ikuha na lang ni Dibdibon. Kita na lang ay balo ni ini. Sa itong pamilya, din natin ikuan, isulti sa itong konsay na tao. Luwi kitong tao, wala ka, may kiktagat sa inyo ah. May kiktagat sa inyo ang kuan. Pero kamula, ay tayo unang-una ang tawanan na. Wala ba mo kabalo? Manakasala ko sa tubangan sa Diyos? Hukam na dala-dalahon ako ng muna ng klase nga kuan. Kasing-kasing. Sulod mismo nining simbahanan kung anak ka. Ha? Wa ka tamadlok sa Diyos. Simba-simba ta pero ang tumutok na to na inabilin nga kalain sa tao. Magpakatotoo ta sa isa't isa mga igsoon. Dili puro haka-haka. Kung aduna niyo yung pagkakamali, ingon sa Ginoo. Bago ni mo dalon mong halan, istorya sa itong tao. Ganay mo nakabigil. Pag-ayos sa mo sa gawas. Kay dili lungkod sa Ginoo. Wala kay manawag ikan sa Diyos. Kung ikaw na kay kalgut-gut sa katao, confirm siya. Wala ta nang alagad diri sa Ginoo nga usa ka Dios. Ang atong ipangalagaran nga Dios dili tanga nga Dios. Dili mabayaran, dili uto-uto. Wala tay lain kinailaga ako rang taw kalingon. Sayang ang panahon ni Simba. Pero day naari kay dala-dala nga di maayo sa atong kasing-kasing. Ato na siya klaro para mahuwasan ka. Para mugaan ba, di makadaig pa ka sa Ginoo. Di ba? Kaya nang murag, ay okay na to, kanang pa na lang. Ato na lang ko ihilong mo yun, para way samo. Pero ikaw wala, nakundi na yung kalag. Every time makakita siya, niya siya lipay-lipay, hayay kay Kwan. Niya ikaw kakundi na. Tama ba na nga na? Malipay kay ang Ginoo yung unanak ka. Dili. Ay kung ang isang saksi ay tatayo sa korte, kanikaron, mag-ingat. Ha? Kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nagkasala ang isang tao, papatayuin silang dalawa sa presensya ng Panginoon sa harap ng mga pari at ng mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon. Saban, dapat itong imbestigahan mabuti ng mga hukom at kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pambibintang sa kanyang kapwa
dapat siyang parusahan ng parusang dapat sana ay sa taong pinagbintangan niya. Kung kamatayon nato, ang iyang parusa, pinagi sa paglabay sa bato, katong nagpakaruning nun nga witness, sinungaling mga igsoon, walay maruganan, buwat-buwat istorya, mga igsoon, kinahanglan siyang paniyon. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Mga igsoon, kining maong station balaod sa Ginoo para sa tibok bayan Israel. Apan ang minsay niini sa to ang mga igsoon, personal nato. I-apply. Kay nganuman, ikinahanglan maging matarong ta sa tubangan sa Dios. Dili ta magpatakang husga, dili ta magpatakang baro sa mga baruganan, sa mga tao, wala kasubay sa balaod sa Dios. Ang mga taong supat ang utok o kasing-kasing sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Na yung mga taong mabilisa pag mali na ilang binuhatan, ang gusto nila ang tanang simpatiya sa kalibutan, nagyapon sa ilaan. Unya ikaw, makisimpatiya ka niya ng tao? No! Kamu na lang. Sayang mga ako ang paningkago. Maluwas ko. Unya ka na lang na tao ang maway makaagin. Ay na lang. Iwasan na ito, Maikson. Yan na. Nanglan matanggal ang masasamang gawa. O diri sa simbahan, Maikson, ang Diyos mismo ang matanggal niya na. Kaya nga naman, mauna ang balaod sa atong Ginoong Kristo. Ningana nagikuan sa Ginoo pagtuman. Nga naman, ang pag-judge sa Ginoo according sa grasya o kaluoy. Usang Maikson, kita tanan Maikson, dili ta pwede mo pinpoint sa matang usa. Pasagdain siya sa iyang pagpangalagat sa Ginoo. Muduol siya sa Ginoo Maikson. Kaya nga naman, kitang tanan Maikson, gikan ta sagdaang kinabuhi kung diin Maikson, akusado ta or convicted ta sa mga kasalanan sa tubangan sa Dios. Makasasalat ang tanan sa tubangan sa Dios. Dili ta makaingon sa kapagantong panahon na wala pa ta nabautismuhan, sa panahon na wala pa ta kakatun sa pulong sa Ginoo, sa panahon na mura pa ta kanang sama sa tao sa kalibutan, sama sa kriminal Maikson. Dili man ta kaingon nga inosente ta sa atong mga binuhatan sa kanyang kay kanuman. Katalutan si tamang say mali. Bisag ingon di wala pa ka nakakatun sa pulong sa Ginoo, kabalugaw say tama ug mali. Busa Maikson, gipatuman sa atong Ginoo, kaya atong Ginoong Isokristo atong amahan kasi Padre Jehovah, iyang gipatuman pinagi sa atong Ginoong Isokristo nga pag-judge Maikson sa kubinanti sa atong Ginoong Isokristo, iagi sa grasya o kaluoy. Kaya naman, kitang mga anak sa Dios o ang mga tao sa kalibutan, Maikson, posible nga sa iyang kinabuhi Maikson, wala niya gituyo kay wa sa kabalo. Sa iyo na unang kasing-kasing, dili mo basa ang unang kasing-kasing. Pero ang Diyos Maikson, nasayon siya kung kinsa ang niyang mga anak nga angay niyang luwason. Kung angay niya muduol sa atong Ginoong Isokristo, kaya nga naman ang atong Ginoong Isokristo, mao ang atong refuge. Ang atong Ginoong Isokristo. You are my strength, my shield, my portion, deliver. Diba? My shelter. Strong tower. Ang itong Ginoong Isokristo. My very present help in times of needs. Spiritual mga igsoon. Kung dati mga igsoon, spiritually mga igsoon, kriminal ta, karon dili na. Kaya nga naman, ang tanan natong sala, gibayran na, pinagi sa dugo sa atong Ginoong Isokristo dito sa cross of Calvary. Busa mga igsoon, angay nga magugyaw ta, magpasalamat. Atong sundon, ikinabuhi na to, ang proseso sa pagbago sa itong unang kasing-kasing mga igsoon. Taas kayo ang grasya kagiyatag sa to sa Ginoo. Taas kayo ang gayon. Pag-uun na to ang atong mga gawin na to. Dagan sa itong unang kasing-kasing binuhatan. Pag-uun na to ng tanan. Napay chance mga igsoon. Magbago ta.
mo mga igsoon ang paghinulsol sa tinuod na ilang kinahanglan ba sa according sa Bible study kay John the Baptist kinahanglan ang mga tao nga magpabautismo sa bautismo sa repentance mga igsoon kinahanglan ilang i-confess ang ilang sala ano ba nag-confess ilang mismo ibuka isulti ang ilahang mga sala sa tubangan sa Diyos bago may tabo ang bautismo. I think mo rin kulang sa atong bautismo. Wala tayong testimony bayan sa daan atong pagkatao. Para may pabot sa Ginoo, unsa gyud ang ato ang ipanghinulsulan. Amen? Diba? Kulang. Karon gidugangan sa Ginoo atong kaalam. No, natay panahon mo isod para bagon. Tuloy daw Sister Bella sa kan. Matatakot ang makakarinig nito at wala nang gagawa muli ng masamang gawa ito. Karon may son, kung ang katong mga nagasinungaling ng mga witness, mga tao may son, hindi matanong. Pag makita ka doon ay ginapatay pinagi sa pagbato may son, no, maiwasan no, ang paglaganap sa mga kriminal may son. 21 na Sister Bell. Huwag kayong magpakita ng awa kung pinatay ng isang tao ang kapwa niya, dapat din siyang patayin. Kung mambulag siya, dapat din siyang bulagin. Kung mambungi, dapat din siyang bungiin. Kung mambali siya ng kung magbalis siya ng kamay at pa, dapat din baliin ang kamay at pa niya. Sa pa? Una na, no? Mga igsoon, dili man sa ito ang panahon na to. No, na may tay ka ng balaod. Kung doon na yung mga aksidente na itamo niya na unang-una na settlement sa barangay. No, apan sa ito ang mga Christian. Kita mismo. Halimbawa si Dirk, nagdula si Dirk. Ang kadula ni Dirk kay si Moe. Tapos nabalian ni Moe o piil si Dirk. Oh. Karon mga igsoon, angay pa ba nga, kita mga Kristiyana, angay pa ba nga yan ito na itong barangay? Naging si Apostol Pablo kung pwede istoryahan na lang sulod sa simbahan. Sa simbahan na lang ingon si Apostol Pablo para dili madawat ang imay sa church. Amen. Nag-gets inyo? Mga igsoon, pwede maistoryahan mga igsoon. Ang mga barangay alam na sa mga tao nga lisod na ang pagkaunawaan, dili na pasente ko, dili pa makaya sa barangay, idiretso na na sa kwan, kaso na na, ninga na mga igsoon. Mao nang ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo sa Matthew mga igsoon, di ba? Ano atong Ginoong Jesucristo? Okay? Naging na, paliw ko nga sa Matthew, Sister Bell, Matthew 5:30-39. Kanay mga igsoon, nga ibanggit ni sa atong Ginoong Jesucristo, Mateo 5:33, ay 38. 5:38. Oni, mismo atong Ginoong Jesucristo, narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mga igsoon, tuloy daw Sister Bell. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantian ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Mga igsoon, no, dili ni sa ingon literally lang eksakto mga igsoon. Kung gibuhatan kag di mayo mga igsoon, sa kapwa mga igsoon, uli siya pagkamayo. Mayo, uli siya o mayong buhat. No? Dili kaingon nga, gibuhatan kaniya, di mayo, malos ko ko, ikaw ramaday ka balo, ako po. Oh, sinagpaay na mo. Dili nga na. Kung dili mga igsoon, no, balikan na to siya o mayo nga pagtagan, mayong buhat, mayong pagitong. In that way mga igsoon, no,
siya mapanalanginan pa sa Dios. Mao na ginapasabot sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nga naman mga igsoon, ang hustisya, ang pagbalos mga igsoon sa giyon sa Bible, for vengeance is mine. Ang Diyos ang magiganti para sa imo. Nga naman, Brother Benjamin, para din ka mahugawan. Di ka ma-involve sa kahugawan, sa hugaw ka pinuhatan. Kung sa hugaw pa kung nakapatay, din ka makapatay, din mabahiran ng dugo ang imong kamot. Mahimo kang hinlo sa tubangan sa amahan. Usap pasabi ang Diyos, nga mo'y magpanimalos niya na, kaya ang Ginoo na itak ng panahon. Nakanagtawa na mabuwal na siya sa iyang kaugalingon niya. Binuhatan. Mga igsoon. So, kung maingon man kita mga igsoon na ako sa hanta, okay lang, ipasa Diyos. Kaya nga naman, bisan pa na itong Ginoong Hesukristo, naging biktima sa mga false witnesses, mga igsoon. Amen ba? Amen. Itsa man ito itong Ginoong Hesukristo nga nagsadula. Brother Andre, di ba? Adoy mga gibayaran ng mga false witness para mo against kay Jesus Christ, para si Jesus Christ mismo malansang sa krus. Ingon si Poncio Pilato, kung sa may kaso na ako aning tawanan wala man isala. Ang tanan nilang akusasyon, wala may patulay. Puro lang mga haka-haka. Pero si Jesucristo Mixon, iyang ginawat ang kamatayon alang sa kaluwasan natong tanan. Busa mga igsoon kita, kung di ako sa hantas, daan atong pagkatao, di ako sa hantas atong aparente, mahal sa buhay mga igsoon, ipasa Diyos, kay tangon ka ang justisya, maserve para sa atong tanan. Hallelujah, palakpakan ng Diyos. Mga kato ang pulong sa Ginoo, kay tangon ka natong mga igsoon, magpakamatarong ta, maningkamo, o magpakabalaan. Kung ginagayang tanan sa pag-ipusan ng mga ulog na po. Diyos nga naging balaan sa tanong Diyos ni Amahan, kining matahong kautuon, Lord, nagapasalamat kami sa pulong ng imong ipadangat, Lord. Nagapasalamat, Amahan, sa kanunay ng imong paggabay, sa kanunay ni mo, Lord, pagbuhos, Amahan, sa mga pulong nagkinahanglan ng makatunan. Lord, nagapasalamat, Amahan, kay ikaw ang mo'y nakigistorya ka na mo. Amahan, nag-aampo kami, naghangip kami diya, kanimo nining patnao, Lord, nga ikaw, Amahan, magbutang, Lord, o kapahayagan sa